ito po yung isa sa matindi yung mga hirap na pinagdaanan. And at the same time, iba siya sa mga nagkapanat ko na po na roles kasi nga lawyer siya dito. So, number one po yun na makikita niya yung pagiging iba ni Joe Benny dito kasi nga lawyer na siya. And yung mga pinagdaanan niya, na-melt po talaga from saan siya nag-start hanggang sa kung paano niya ginamit yun sa fuel para matupad yung pangarap niya. Ayan. Ano lang din yung reaction mo? Kasi kanina nabanggit ni Miss JD na sa'yo pala talaga mismo inspired yung story and they conceptualize it for you. Parang wala namang ibang pwede mag-bida kung di ka. Sobrang kinilig ako ngayon pa lang narinig yun. Salamat natin, JD. Ngayon pa lang narinig na sinabi po na ng mga writers. So sobrang overwhelmed po ako kasi ayun, ang laki ng tiwala na binigay niyo sa akin na ginawa niyo to for me. Thank you, thank you. And then, syempre, coming from the success of Abot Kamay, kayo ang susunod, di ba? And yun nga, nabanggit na another new series. So, eto, hindi ka ba nakakaramdam ng pressure or kasi syempre, ang hirap. Sa totoo lang po, malaki yung pressure. Sobrang laki ng pressure, hindi lang po sa akin, sa aming lahat. Kay Direk, syempre, sa production team, sa lahat po ng co-actors ko. But at the same time, I think it's a good pressure naman kasi mas masisikap kami na magawa rin ng maganda at magampanan ng maayos yung mga characters namin kasi nga yung sinundan namin din isang magandang show. So far, Okay. Paano yung naging pag-aaral mo rin, no? Para magampanan ng mabuti si Atty. Lilad? Kasi yun nga, dito pa lang yung mga ginagamit ng words, yung jargon talaga ng law, di ba? Nahigal. Nanood po kami, pinanood na kami na direction ng series and pina-attended po kami ng board meeting talaga with the production team bago nag-start yung taping ng Lilad Manyas. And every court scene po may kasama kami na lawyer talaga. Attorney Ben, yun po yung tumutulong din sa amin. At the same time po, pag sinusulat nila at Jamie, meron din naman silang consultant. And kapag may mga questions kami, kasi di ba mahirap magbitaw ng lines kapag hindi namin talaga naiintindihan. So, tulungan po talaga. Pag may hindi ako naiintindihan, tinatanong ko si Direk Ben, si Direk Jo, si Direk Adolf, and guide naman po na talaga nila kami bawat eksena. Gano'ng katagal bago ka nasanay with your... Wala po, hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Hindi pa rin ako sanay hanggang ngayon. So, naman po, maganda rin naman na siguro, para sa akin maganda rin po na hindi ako sanay kasi it keeps me on my toes every time kasi kailangan ko talagang pag-aralan. Hindi ko pwedeng sabihin na kaya ko na siyang mani-mani. Hindi talaga. Mahirap po eh. Thank you, Joe. Last question lang po for either Miss Cheryl or Miss Annie. Kasi, yun nga po, coming from the success of Abot Kamay and now may bago tayong video serye na parang nakaka-curious din yung mga tao kasi ito yung mundo na hindi masyadong pinapasok pagdating sa soap, di ba? So, pagdating po ba sa afternoon drive, medyo may conscious effort na maghatid ng mga ganitong klaseng kwento na hahaluan niyo pa rin ng drama pero merong parang educational aspect doon sa hindi pinapasok ng world usually. GP actually hindi lang siya sa afternoon soaps. I think it's the brand of GP drama. We're always conscious to inject yung culturally and socially relevant issues. So, I think yun ang tatak ng GP drama. Hello, yun. How do you think po na etong bago ng show, how will it replicate siguro the success of Afternoon Prime and, of course, Abot Kamay? How will this replicate sana yung success? Well, we hope it's going to run as long as Abot Kamay ng Pangarap is running now. Si Abot Kamay ng Pangarap has been on air for more than a year. So, we hope to replicate that success in Attorney Lilad Manyas. Thank you po, and congratulations. Yes, Miss Annie. Actually, parang naman talaga ginawa ko na which is a medical center. But we're so lucky na GMA management access na nila ang mga para maabutan nila ang chance.
Congratulations po. Thank you, Sir James. Nahuli mo din si Miss Ali. Okay. Next, we have Sir Will Mendoza of Pangmasa. Ayun. Good afternoon, Your Honor. Ruel Mendoza, 22 years old. Good afternoon. Ayun. Hindi ako under oath, so hindi ko sabihin itong edad ko. Anyway, congratulations to the whole cast of Lynette Matias. No? Parang, actually daming kulang eh. Wala si Maricel Raxa, wala si Glenda, wala si Ate Guy, sana nandito rin. Ano? Pero, ang ganda ng cast. I mean, sana tumagal pa to, hindi lang one season, di ba? Ano, Joe? Kaya mo pa ba? Ayun, sige. Then, actually, first question ko kay Miss Cheryl Cruz. Ayan, Cher. Hello, Cher. Ayun. Ibang klaseng kontrabida ka ba ulit dito? Hello. Tumutulong lang at sumusuporta. Ganun ang puso. Ayun, no? Di kasi nga napansin ko, no? All shapes and sizes, kaya mong tarayan. No? All shapes and sizes. Oo. I guess, isa sa mga requirements ng pagiging isang artista, hindi lang ng isang veteranong artista, ay maging parang militar. Pag tinawag ka on a moment's notice, dapat ready ka. Ayun. Pero madali ba tarayan si Jovelli sa mga eksena ninyo? Paano yung preparation mo? Actually, of course, doing the same stuff every time or every now and again does get tiring and makes you burn out. So, sometimes I really need a release. Kaya, pagka nakagawa ako ng ibang mga characters, it's a blessing. Ngayon, pagdating naman sa pagtataray ko kay this job, syempre for me, before nakasanayan ko kasi when I do other projects na meron akong katarayan, usually kahit ko, ka-weight ko, ka-size ko, because ang pinakiusap ko before is ayokong tarayan ng bata, ayokong tarayan ng mga, basta yung maliliit or mas ano sa akin, mas trailer sa akin sa size ko. But then when this project came naman to me by chance naman, it was a blessing in disguise. And then I've learned naman from my cousin, si Sunshine Cruz, na ate, panoorin mo ito si Jo, ang galing. Matutuwa ka sa kanya, may entertain ka sa kanya. So, ever since, I look forward to actually watching her and actually doing scenes with her. And by luck, thank you kay Lord na binigay sa akin itong itong pagkakataon na makatrabaho ko naman si Jo. And not only that, I'm very, very happy because this is the first time to be working with Direct Adolf and the cast here na napaka-refreshing. At isa pa, yung leading man ko dito, napakagaling na artista si Bobby Andrews. Ayun. Pag-inom natin si Jo. Jo, ano masasabi mo sa mga magandang sinabi ni Michelle? Thank you po, thank you. Hindi po ako. Ayan, yan na nakakatawa kay Jo kasi kahit bibigat yung mga eksena namin. Talagang she never fails to make you smile because yung kanyang laughter sa set namin is just very infectious. Yun na. Every time na nandiyan na si Jovelli, alam na namin yung timbre niya, yung voice niya. Kaya gano'n. Pero pagka naman siya, pag sobrang minsan, pero parang minsan kasi nag-over, na-excite ka, diba yung ganyan. And then, syempre, nag-aalala kami kasi minsan, bagsak yan. So, syempre, nag-aalala kami dahil minsan, kamusta na, minsan hindi na yan nakatayo or nakahiga na yan. So, we're all very concerned. And so far, itong grupong ito sa Attorney Matias, they're a very, very close-knit kind of production and crew and cast. Dahil talagang ever since nagkaroon tayo ng pandemic and after ng pandemic, ito na yung pinaka-cast na parang talagang solid na kahit
iilan-ilan lang yung aming mga taping days before actually ito MediaCon natin. Kasi nga, di ba, hindi pa namin alam kung kailan kami lalabas before. At nalinis na namin ang isa't isa. Pag hindi kami nagkikita, ganun ka-close yung grupo namin. And sadly, iba nga sa grupo namin had to find other work para to compensate for their families kung ano lang yung mga kakailanganin ng mga pamilya nila. And we can't really stop working doing that. But it's a blessing na nabigyan kami ng pagkakataon na eto na, Joe, lalabas na. So, sana tuloy-tuloy at sana magustuhan din ng mga tao sa pinaghirapan din naman ito ng mga writers at hindi lang ng mga writers, pati rin ng legal team na nagbibigay sa atin ng mga consultations pagtama ng ginagawa. Diba, Attorney Matias? At least this time, Cheryl, walang bardagulan with Joe, ha? Dahil walang sabunutan kayo ni Joe dito. Meron din. Tutulong siya mag-isa. Talagang dahil pinatulan mo. Magaling siyang stunt woman on her own, actually. So, napaka-versatile. Sige, Joe, magsalita ka na. Direct adult. Yeah. Bakit, Joe? Ayun po, thank you po, Michelle, sa lahat ng sinabi niyo. And grateful din po na kayo yung nakatrabaho ko dito. Kasi nga, yun, marami po mga physical scenes. So, kung hindi magaling ka eksena, is makakasakitan talaga. And thank you naman po kasi dito, alalay naman po lagi. Kahit sila direct para wala kang masaktan sa mga eksena na gano'n. Diba? So, hindi ka man nahirapan na si Cheryl yung tumatakal sa'yo? Ako yung nahihirapan actually. No? Kasi nga, parang everyday, no? Pag halimbawa pupunta ka sa set, hindi ko na masyadong iniisip ano yung papagawa. Although, you already know the breakdown that you're going to do. It's just that yung execution and how the execution would like to be done. By of course, yung captain ang should be, so direct, diba? Kung ano yung gusto niya, yun yung susundin natin. So, minsan, pagka gusto pa niya i-level up, then we do some more tries, so ganyan na wala namang problema doon. Kasi kung sa tingin ng aming boss, yun yung ikagaganda ng produkto ng aming serye, yun yung gagawin natin. Ayun. Thank you, Cheryl. Pagbalik tayo kay Joe, ayun. Ikaw ba na-starstruck ka kay Cheryl? Opo. Sa mga eksena ninyo? Opo, actually meron po kami isang scene na hindi ko talaga makakalimutan. Iiksihan ko na po kasi ayoko ma-spoil yung story. So may eksena kami na parang hindi ako masyado nakapag-ready kasi tumakbo ako. Tapos pagdating doon, so sobrang generous ng emotion ni Michelle. Nadala ako. So ang bilis kong nakaiyak. Tapos sinabi ko nga kay Derek na sobrang thank you ako na ganun ako sinigawan ni Michelle. Kasi nagawa ko yung part ko kaagad. Kasi parang I'm catching my breath from the run. Kami po yun ni EA, kami tatlo mag-eksena. Tapos nung nandun na kasi all the way from kay Michelle, parang tibuton. So nadamay ako kay sabi ko, thank you na lang talaga na ang galing ni Michelle. Ayun. Okay, thank you, Joe. Gusto ko marinig yung ibang mga nang-api naman kay Joe dito. Sino ba kayo? Si Annalyn, si Zonia. Dahil sa sibling rivalry. Sige, paano nyo nagawang apihin si Joe Berry? Annalyn mo na. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa oras niyo na nandito po kayo. Bago ko po abihin si Joe, nagsasorry na po ako agad. Kasi naaawa po talaga ako sa kanya. As in, kahit rehearsal pa lang po namin, naaawa na ako. Kaya sinasabi ko na, Joe, sorry ha, may gagawin ako. Baka malakas, baka malakas yung boses ko, baka medyo masaktan kita. Nagsasorry na po ako kaagad para at least prepared po siya. So, yun. Pero, 70% naaawa po talaga ako kay Joe. Kaya, doon ko po nalaman na talagang mag-hit tong show namin. Kasi kahit ako, na inaaway ko si Joe, nakikita ko pa lang sa TV, awang-awa na talaga ako kay Joe. Meron siyang factor na gano'n na parang susubaybayan siya. Kasi parang nakakaawa talaga siya si Attorney Lilith. So yun po, thank you. Thank you. Hey, Zonia. Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Baka ikaw yung pinaka-magdita kay Joe dito. Opo.
po yung character ko na sobrang evil niya towards Ate Jo. Yung iba't ibang klase ng pananakit yung kaya niya gawin kay Ate Jo na nakita natin sa trailer kanina. And mahirap po siya, nahirapan po ako kasi personally hindi naman ako ganon. Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako nananakit ng tao ng ganong level. And nag-sorry din ako kay Ate Jo. Xerox machine. Grabe ka. Oo, di ba? Ate Jo, parang ang dami namin pinagdaanan ni Ate Jo na gano'n ka. First dating day pa lang namin. Talagang yun yung scene na binuhusan ko siya sa party ng juice or something. So, very nakakabigla sa akin. Kasi first time ko po itong gawin. And very thankful ako kay Ate Jo, saka sa director namin direct, sa pag-alalay. Kasi hindi po siya madali. Kailangan maging careful din lalo with Ate Jo. Ayun. Thank you, Zonia. At salamat sa buong cast. Congratulations in advance. At alam kong tatagal pa ito. Parang abot kamay na pangarap. Okay. Maraming salamat, Sir Ruel Mendoza. Next, we have